mapapawi na ang iniinda mong uhaw. Pero kung hindi ka kontento sa ice cream at gusto mong yakapin ka ng malamig na hangin, umarangkada na sa Palawig, Zambales at akyatin ang Mount Tapulaw. Sa taas na 7,200 feet, animoy na sa Baguio City ang iyong pakiramdam. Binansagang Garden of God, makikita rito ang mga pine tree at ilang uri ng orchids, bonsai at iba pang halaman. Para sa unang balita, Oscar Oida, reporting. Second batch ng mga ballot box na gagamitin sa eleksyon sa Mayo, inaasahang darating ngayong araw. Makukumpleto ang delivery ng mahigit 77,000 ballot box pagsapit ng Abril. Narito ang report ni Tina Panganiban Perez. Pale-paleta at nakaplastik pa ang 5,000 ballot box nang ibinaba sa PhilPost. Magkahiwalay na truck ang pinagkargahan ng mismong katawan ng ballot box at ng takip nitong pagpapatungan ng PCOS machine. Ito ang unang batch ng mga ballot box na dumating sa bansa galing Taiwan. Inaasahang pagsapit ng Abril, makukumpleto na ang 77,000 ballot boxes na gagamitin sa eleksyon 2010. Mahigit 200 million pesos ang halaga ng 77,000 na ballot boxes. May pasobra na rito dahil mahigit 76,000 lang ang clustered precincts. Hindi fireproof ang mga ballot box dahil gawa ito sa polypropylene, isang uri ng plastic. Pero ayon sa Smartmatic, matibay raw ito at kayang protektahan ng mga balota. Masusi raw nilang sinala ang 3 forwarder na kanilang napiling maghatid ng mga ballot box sa mga presinto. Bukod sa may nakalaang barcode kada unit, isasabay rin daw ang delivery ng mga ballot box sa mga PCOS machine. Pagpapanatag pa ng Smartmatic, dahil sa laki ng ballot box at sa bagong sistema ng eleksyon, maiiwasan na raw ang ballot snatching sa mismong araw ng botohan. Before the ballot box is transported, 30 copies of the election returns are already being distributed among different players, BIs, political parties, media, etc. So, and they were already transmitted. So, basically, the theory of snatching the ballot boxes in order to produce parallel results is no longer viable. Para sa unang balita, Tina Panganiban Perez reporting. Kaugnay po ng balitang yan, makakusap natin live sa studio si Comelec Commissioner Gregorio Larrazabal. Commissioner Larrazabal, good morning. Good morning, Igan. Okay, ano ba itsura nung, gaano ba kabigat ito? It's a very big box. Medyo mabigat rin. Hindi kaya ng mga 5 katao na i-snatch? 5? Siguro, wag na, mahirapan sila. Papaplanuhan pa eh. Mahirapan mga nag-exercise na raw eh. Oo. Pero may mababawasan yung ballot snatching. Ang lalaki nito kumpara sa dati, di ba? And saka mabigat because before you had only 200 ballots na medyo letter size. Now it's about up to 1,000 ballots. Then 25 inches ang length. So mabigat siya. Okay, aabot ba sa target ng Abril? Ibig sabihin, makukumpleto ba yung delivery ng mga bagong ballot boxes sa bansa, Commissioner? Yes, and in fact, kahapon, sinabi namin na 5,600 dadating. It's actually 5,016 ang dadating today. But okay. That will take a few days to be released from customs. Pagkatapos, diretso na siya sa warehouse. Ano to? Kada presinto may isa? Kada presinto may isa. Pagkatapos, may spare kami. We'll put it all over the country in case kailangan ng extra ballot boxes. At sa clustered precinct, 1,000 lang na balota ang ilalagay dyan. Tama ho ba, Commissioner? Yes. Maximum is 1,000 ballots per ballot box. So, pag boto ko sa presinto ko, 1,000 lang kaming boboto ron? Yes, maximum. But there are may ibang presinto na 200 lang or 300 voters lang. Okay. Nakakasiguro daw ba tayo na ligtas at secure itong mga balota dyan po sa bagong ballot box na yan? Yes, it will be secure, but what we always say, elections is not only the responsibility of Comelec. Kailangan po in cooperation ng civil society, even the registered voters themselves. Dapat tayong lahat tulong-tulungan po tayo. Yung luma pong ballot box, mga 5 yata kandado nun, ano? Oo. Ito po, paano to? Paano nasi-secure to? 3. One at the front, one at the back, and one to lock the lid. Kasi po, may lid yan, di ba? You have to open it, pasok yung machine, so it will feed the ballots into the ballot box. Pagkatapos ng pagtanggal mo sa machine, close yan, next may lock siya dito sa taas. Okay. Ito ba yung dati see-through dapat?
Opo, there was a proposal na see-through, but the ballot box was made into this design Okay. kasi pa yung UV ink tayo eh. Ito ba, renta ba to o atin na? Atin po to. Magagamit po natin to after elections. Mga ilang election pa kaya niyan? Marami pa po. It really depends on the next elections kung ano pong makina natin. Kasi even if we change yung makina sa taas, we can just change the lid. Yung sa baba, pwede pa rin gamitin. Commissioner, meron ba nakalagay na Comelec dyan? Para kasing lalagyan ng basura, baka mapagkamal lang. Ano ba? Ang nakalagay po, nakatatak is Smartmatic. Ay, Smartmatic. Okay. Opo, pero Di ba pwede parang- palitan naman yan eh. Okay lang yan. So wala tayong delay doon sa printing ng balota. The printing of the ballot at the first few weeks po, medyo yung production was not as high. Kasi ang ginawa po namin is we focused on printing of the areas na medyo malayo. So yung medyo malayo, yung number of voters per precinct mababa siya eh. Okay. So yung production tataas pagkatapos, even before it reaches its peak, bababa na siya, tataas, bababa, tataas, bababa. So Kodak sent 2 technical people from Apo. the US. So mas mataas po yung production ngayon. April 25 deadline, abot. Yes. Okay. Mensahe po muli sa ating mga publiko at bahagi na ng ating Voters Education Commissioner. By the way, nice shirt. Yung election po is very important. The success and credibility of this election is very important to Philippine democracy. Dapat tayo po lahat magtulong-tulungan tayo. With everybody's support and cooperation, it will be a successful election po. Okay. Commissioner, salamat po. Wala Thank po you itong also. kapatid. Okay. Comelec Commissioner Gregorio Larrazabal. Lalaki may kapansanan binugbog sa isang train station sa Australia. At lolang 122 years old, kandidato bilang pinakamatandang babae sa buong mundo. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita.